Ayan. So ito pong si Boying Remulla ay nagpa-presscon. At pagka pa-presscon pa lang niya, kanya na po kagad na napagbintangan si Martin Romualdez. Ito po yung kanyang sinabi. Ayan o. Okay, do you have your refer to account that is taking away the witnesses? The accused. Sir, sa'yo naman galing, sir. The account of the accused. You know what we're talking about? So you think... The camp of former Speaker Romualdez, his lawyers, his strategists, his advisors, yung mga tumutulong sa kanya, kasama na yan. I wish I could give the other names, but wag muna. Saka na natin sabihin yung mga ibang pangalan. Mga they're chipping away the... Oh, well, they're trying to do it. Yeah. They're trying to do it. Okay. They're desperate. Sir, just to clarify, you're saying po na posible na ang kampo po ni na Martin Romualdez ang nasa likod sa pag-recant ng apat? Siyempre. Sino pa? Sino pa ibang makikilabang dyan pag nag-recant yan? O, di ba? Oh. Okay, do you have your refer to account that is taking away the The camp of witnesses? the accused. Sir, sa'yo naman galing, sir. The camp of the accused. Ayan. You know what we're talking about? So Diba? the Diba? Itong ano kagad syempre nitong si Boying Remulla, si Ombudsman, ang kanya kagad na pinagbibintangan ay si Martin Romualdez, 'di ba? Parang pinpointed niya na kagad kung sino ang may pakana dito sa mga nagrecant na ito. Pero sa paliwanag po nitong mga nagrecant, sinabi po nila na sila po ay nagrecant dahil nga po hindi sumunod sa usapan na bayad etong sila Mike Defensor, si Marcoleta at si Attorney Levy Baligod. Hindi daw po ito tumupad kaya po nagrecant sila. Kasi nga kaya sila pumayag na sila po ay kalabanin o magsalita ng kung ano-ano dito po sa mga pinagbibintangan nitong mga ano na ito, mga 18 kamotes na to para gamitin sila sa pang-i-scam at blackmailing. Mamba-blackmail daw po sila. Alam nyo, ewan ko kung bakit ganyan po ang isip ng ating ombudsman. Actually, nakakalungkot na ganyan po ang pahayag ng ating ombudsman kasi nga po kung tutuusin, hindi po dapat sana ganyan. Kasi alam nyo, ang isa po sa mga pinagbibintangan at sinasabi nito pong 18 kargador na may kinalaman daw po sa mga maleta, mga diniliberan nila ng maleta ay walang iba kung hindi ang ating Pangulong Bongbong Marcos. Siyempre, ito yung sinasabi ni Boying, ang may pakana daw nito yung mga inaakusahan. Si PBBM inaakusahan diba? Parang nangyayari na si single out si Martin Romualdez. Diba? Nagrecant na nga yung apat ba't ayaw niyang tanggapin na kaya nagrecant? Kasi walang kinalaman etong mga itong mga inaakusahan sa maleta. Kasi kapag sinabi ni Boying na na sila po ay nagrecant dahil inayos ni Martin Romualdez at kung sino daw ang makikinabang, di ba makikinabang din si PBBM Dahil si PBBM po ay sinabihan nitong 18 kamote na dinalhan daw nila ng pera. Mali-maletang pera ang dinala nila daw kay PBBM. Si Sandro Marcos pa nga daw ang merong tawag dito, may tumanggap ng pera, di ba? Ito yung pahayag ng apat
nag-umpisa sa operasyon para ma-blackmail at mangikil ng ilang kilalang politiko. Pero habang tumatagal, nagpalit-palit na ng mga taong nabanggit. Yan ang ibinunyag ng 4 sa 18 dating bodyguard ni Zaldico na bumawi ng kanilang mga alegasyon kaugnay ng pag-deliver ng mali-maletang pera sa mga personalidad. Nakatutok live si Mariz Sumali. Mariz. Emil, pamba-blackmail at pangingikil nga, yan daw ang pangunahing layon kung bakit ni-recruit ang 18 mga Marines o mga Maleta Boys kung pagbabasehan ang affidavit na ibinigay sa GMA News ng 4 na bumaliktad na mga dating mga bodyguard ni Zaldico. 4 sa 18 dating bodyguard ni dating Congressman Zaldico ang bumawi ng kanilang mga alegasyon kaugnay ng pagde-deliver ng mali-maletang pera sa mga personalidad. Sa kanilang bagong sinumpaang salaysay, sinabi nila kung paano nagsimula ang lahat. Ang purot dulo raw, operasyon para sa blackmail at extortion. Ang pinagmulan po nito ay ako'y sinama sa 18 Marines at istorya ng mga basura para sa isang blackmail scam laban sa ilang mga kilalang politiko para palabasin na tumanggap sila ng iba't ibang halaga ng pera galing kay Congressman Zaldico. Sa salaysay na ito, sinabi niya ang alam niyang operasyon ay pang-blackmail at extortion sa mga personalidad na kilala sa politika, korupsyon sa gobyerno at mga high-profile na tao. Pero habang tumatagal, nagpalit-palit na raw ang mga taong nababanggit. Sabi ng isa pa, ang pag-blackmail at extortion ay para palabasin na tumatanggap ng pera ang mga idadawit na mula kay Zaldico. Ayan. Pinangakuhan kami ni Atty. Baligo ng malalaking halaga pag naging matagumpay ang scam na ito. At bilang katibayan, sinabi pa nito na sina Congressman Defensor at Senador Margareta ang nagsisiguro ng lahat. At tinutukoy niya si Atty. Levito Baligod na unang nagharap sa publiko ng 18 dating bodyguards, ilan sa kanila mga dating Marines. Sa aming panayam, itinanggi ni Baligod ang alegasyon ng plano umanong pamba-blackmail. That's ridiculous. I-extort mo sila? Si Martin Romualdez? Sino? Mga senador, mga congressmen? That's very far from truth. Medyo exaggerated na yan. Itinanggi rin niya ang paratang ng mga dating bodyguard na pinangako Pwedeng sinabi na extort natin ikato, i-scamin natin ikatong mga senador na ito. Kahit na hindi, 'di ba? Pwede namang ganun sabihin lang na tatakutin natin ikatong mga senador, mga kongresista. Baka nakakalimutan po ninyo. Si Franco Mabanta ng Peanut Gallery Media Network ay inextort si Martin Romualdez. puan sila ng pera kapalit ng pagpirma sa affidavit. Well, yung sinasabi nilang prinomesahan sila para hindi na sila kailangan magtrabaho for the next 2 years is an exaggeration. No? What I actually told everybody, not only the 4, but to the Rule 18 plus 7 and plus 10, no? Na kung may problema sa pamilya, pwede kaming magtulungan, no? Pero yung promise na sinabi nilang limpak-limpak na salapi, that is the exact opposite of what I told them. Kanina kasama ni Baligod ang isa sa mga miyembro ng grupo na si George Villalon. Ang sabi ni Villalon, malaking pera umano ang inalok para sa pagbaligtad ng kanyang mga kasamahan. Siya man daw ay inalok din, pero di raw siya kumagat. Magkano? Yun po, 20 to 25 million po. Per person. Yes po, ma'am. Pero walang sasama na doon sa 14. Wala po. Isa si Villalon sa inaresto kanina matapos maglabas ang Las Piñas Regional Trial Court ng arrest warrant para sa grupo dahil sa 4 counts of perjury. Masasabi ko lang sa kasama ko, sana naisipan nyo mabuti yung sinasabi nyo. Ang masasabi ko, top voluntary, top retired ka na Marines. Pero anong ginawa mo? Nagpadala ka sa pera. Kasama sa binawing alegasyon ng kanyang mga kasamahan ang paghatid umano ng kickback kina Pangulong Bongbong Marcos, Martin Romualdez at iba pa kaugnay ng flood control scam, bagay na kanila nang itinanggi noon. Emil, 3 lang sa 13 ang nakapagpiyansa. Sa ngayon ay narito pa sa Las Piñas City Jail ang kanilang abogado na si Attorney Baligod para malaman daw kung ano pa yung mga remedies na pwede niya magawa para makapagpiyansa na agad ang 10 natitira pa na hindi umabot. Wala na may ibang paraan para makapagpiyansa kung hindi magbayad ka.
Di ba? Ganun yun. Pera ang kailangan. Wala nang remedyo yan. Kundi maglabas kayo ng pera at gastusan nyo yung 14 na natira. Kasi syempre, pinangakuan nyo yan ng kung ano-ano Tapos ngayon, hindi nyo pa piyansahan. Piyansahan nyo. Diba? Yun ang kailangan, piyansahan. Alam nyo po, ito pong mga dahilan lang naman nito. Syempre, yung mga ganyan, sasabihin, nabayaran 20 to 25 million. Alam nyo po, palaki lang ng palaki naman. Katulad ng nakaraan, 5 million daw po binayad dito sa sa mga 18 kargadores na ito. 5 million yung pinangako, hindi binayaran. Kaya po, etong ngayon, sila po ay umalis ng pagsuporta dito po sa mga katulad ni Mike Defensor at ni Marcoleta. Diba? Ano to kumbaga pinangakuan nyo kasi hindi nyo tinupad. Syempre, yung mga yan, kapit sa patalim dahil mga jobless, walang trabaho. Mga naghahanap ng easy money. Kaya po yung 14 na yan na natitira, kapag hindi pinyansahan yan ng kanilang grupo o ng mga DDS na sumusuporta diyan, babaligtad at babaligtad yan. Kaya binabantayan na ni Baligod. Kasi babaligtad at babaligtad yan. Ngayon, kita nyo ang sinasabi nitong apat na bumaligtad sa 18 kargador na umaming mga bayaran sila. 'Di ba? Kanila pong kumbaga kinumpirma na talagang sila po ay kinontak para mang-scam, mang-extortion. Di ba ganun ang ginawa ni Franco Mabanta kay Martin Romualdez? Hindi sila natatakot kahit na kongresista ang kanilang extortion. Kaya po yan sigurado na na lang yan. Sinasabi na lang na hindi totoo yung extortion o planong pang-extort. Pero nakita na natin nagawa na ni Franco Mabanta yan. Ngayon sana si Sik Boying, di ba, si Boying Remulla ay maisip man lang niya na pati si PBBM ay pinagbibintangan ng grupo na ito. Sana maisip man lang niya yan at kanyang maikonsidera na huwag masyadong mag-focus kay Martin Romualdez kasi baka mamaya yung tunay at talagang meron pong ginawang katarantaduhan baka hindi makita ni Boying Remulla dahil masyado siyang nakatitig kay dating Speaker Martin Romualdez. Masyado siya nakatitig doon Wala namang siguro kung etong ating dating speaker ay maggaganyan pa yung mag-aano ng mga bayarang witness. Hindi na po gagawin yan. Kasi sa totoo lang nung binibintangan po etong si Martin Romualdez sa flood control, magnanakaw daw, ang dami daw kinukurakot. Sa totoo lang, alam niyo po ba? Nanay ni Speaker Martin Romualdez pasok sa Forbes. Richest Filipino. Pasok po ang nanay ni Martin Romualdez. Hindi ko lang alam kung pang ilan. Pero pasok po siya sa pinakamayamang mga Pilipino. Nanay niya lang yun, nanay pa lang niya yun. What more pa yung kayamanan ng kanyang tatay na sabi nitong nakaraan mga binalita yan ibinalik ng gobyerno yung mga pina-freeze na asset nila kasi napatunayang hindi po ito galing sa ill-gotten wealth. Mayayaman po talaga yan. Talagang hindi pa po kongresista si Martin Romualdez. Mayaman na po yan. Multi-millionaire na yung si Martin Romualdez bago pumasok sa politika.
Kaya nga po nakapagtataka na pinanggigigilan ito ni Boying. Ngayon, ito po ang ating dapat na mapakinggan. Ito ang isa sa mga tingin ko makakapagpalinaw na si Martin Romualdez ay hindi po sangkot dito sa sa mga na ito, mga tawag dito, hindi sangkot dito sa pag-recant nitong mga 4 sa 14 na kargador. Nag-o-offer, tinanong ng isang sundalo, sino ba ang financier mo? At binanggit niya, no? So one of the complainants ang nag-o-offer. Sino? Ipapakita na lang namin yung text message mismo sa inyo. Yung nag-o-offer, tinanong ng isang One of the complainant ang nag-o-offer daw po para bumaligtad itong 14 kargadores. One of the complainant, ano ibig sabihin? Complainant, nagdedemanda laban dito sa 14 kargador. Complainant ba si Martin Romualdez? Hindi naman Dinemanda ba ni Martin Romualdez ang 18 kargador? Hindi po. Wala po. Hindi po dinedemanda yan. Hindi po dinemanda ni dating speaker yan. Diba? So, walang kinalaman dyan si Speaker Martin Romualdez. Ombudsman Boying, sana po pakitignan nyo naman po ito ng mas malalim pa kasi ang nangyayari po kung yung makikinabang na sinasabi po ninyo patungkol po dito sa kumbaga yung makikinabang dito sa sa pag-recant nitong 4 wala naman pong ibang makikinabang diyan kung hindi si PBBM at si Martin Romualdez. Di kapag ganyan po ang inyong statement, di ibig sabihin ba si PBBM din gusto din na mag-recant yung 4 na yan. Diba? Yun ang yun yung sana tignan niya ng malalim to. Hindi naman agad na porke nag-recant si Martin Romualdez kagad ang kumbaga parang tuturo niya, 'di ba? Hindi naman siguro ganoon. 'Di ba po? Marami pong siniraan tong 18 kargador kaya syempre si Martin Romualdez nung naglabas nga po ng statement si Speaker Martin na etong pagtuturo sa kanya ni Boying katibayan lamang na talagang siya po'y parang pinag-iinitan, di ba? Sana hindi po ganyan, sana hindi tumutok lang kay Martin. Kasi baka mamaya po yung mga ibang tao na talagang may pakanan nito hindi po maparusahan. 'Di ba? Katulad niyan, malinaw naman sinabi nung 4 na dating bodyguard ni Saldico na sila po'y ni-recruit para mang-extortion, mang-scam, para mang-blackmail. At ang kanila pong amo ay si Mike Defensor, si Marcoleta. Diba, hindi ba malinaw na kaya itong 4 lumabas dahil sila po ay napangakuan ni Mike Defensor, ni Marcoleta, at baka pati nga itong sila Cayetano, mga Cayetano, inano nila to, kanilang napangakuan kaya po lumabas at nagpakilalang 18 ex-marines para maging gamit nila sa propaganda at mga kasinungalingan at pang-frame tawag dito paninira kay PBBM, sa kanyang gobyerno, sa kanyang mga tauhan, sa mga kaalyado niya, at syempre lalong-lalo na sa kanyang kapamilya na si Martin Romualdez, di ba? Yan po yung hindi natin syempre dapat na baliwalain. Etong pag-recant nitong 4, kanila nga pong tinuturo na sila po ay pinangakuan nababayaran nitong si Mike Defensor. Di ba? Bumaligtad yan after nitong nakulong si
si Mike Defensor konektado yan. Diba halatang halata naman, kaya lang naman sila lumabas, diba? Sino ba nagpakilala kay Orly Gutesa? Si Mike Defensor. Sino nagpakilala dito sa 18 Cargador? Sino ang mga boss niyan? Sino ang tumutulong diyan at kaninong mga sasakyan ang gamit niyan? Kada pupunta ng presscon, kay Mike Defensor. Ano ibig sabihin nun? Di si Mike Defensor ang may pakana ng paglabas niyang 18 Cargador. Kaya lang nakulong na. Kaya po bumaligtad na yung 4. Hindi na natupad yung mga bayad na pinangako. Ano ba sabi ni Mike Defensor? Mag-chip in. Mag-aambag-ambag sila para sa 18 Cargador. Tutulungan nila 18 Cargador. Pero ang totoo noon, mag-aambag-ambag sila pambayad para dito sa 18 Cargador na kanilang ginagamit. Kaya lang hindi sila tumupad. Yan sana ang makita ni Ombudsman Boying Remulla. Alam niyo po, si Ombudsman Boying Remulla, masaya tayo siya ang ombudsman ngayon. Kaya lang, di ba, baka nahahaluan po kasi ito ng pansariling interes o baka mayroon siyang lihim na galit kay dating Speaker Martin Romualdez. Sana naman di ba? Isang tabi niya na muna yan at tignan niya ng mas malalim ang istorya nitong 18 Cargador. Yun ang ating hiling lang kay Sec Boying.